Isang plakado at umiilaw na buhok na naman po pala yung nagawa natin. And for sure, madami na naman po tayo mga basher na sasabihin dahil sa ilaw lang kung bakit makintab ang buhok ni client. Malamang kung maganda or makintab talaga yung gawa nyo, the moment na matapatan niya ng ilaw or mag-reflect yung ilaw dyan, kikintab at kikintab talaga. Pero kung tsaka yung buhok ng pagkakagawa nyo, kahit tapatan nyo yan ng sandamakmak na ilaw, ay hindi talaga yung kikintab ng ganyan. And by the way, tayo ngayon, dahil ito ang hair ni client bago siya magpagawa sa amin. At kung mapapansin nyo, tad-tad ng split ends or putol-putol ang hair ni client dahil nga din sa pagpapakulay niya ng black. Yes, tama kayo, tripping si client sa pagpablackening ng kanyang buhok. At this point, ang tripping niya sa amin ay magpa-hair color, reband, plus miracle treatment. And sasabayan natin ang trip niya mga B. Kaya naman kung gusto nyo matutunan yung mga step-by-step procedure, ay tapusin nyo lang ang videong to. For sure, madami kayong matututunan. At kung wala man kayong natutunan, skip or block nyo na lamang po ako. In other words, unfollow nyo. Bakit hindi? Ay parang nangaaway yarn. Pero lang, back to tutorial tayo mga B. Okay, eto na ang atake natin. First is nagmix lang ako ng hair colorant. 10.16 ang ginamit ko at 10.11. Second, nagsection ako ng hair ni client into 4 section at unti-unti kong ina-applyan yung pinakamalapit sa rootings. Kumbaga, pinepre-application ko lang yung pinakamalapit sa rootings si client para sa ganun hindi ako mahirapan mag-section or hindi magdikit-dikit yung buhok niya habang sinesectioning mamaya. Kumbaga, ang applyan lang natin dito yung mga siguro 1 to 2 inches ng kanyang hair na malapit sa roots. At kung hairdresser ka or veteranang hairdresser ka, for sure alam mo yung technique na ginagawa ko. Yung technique na yan, alam na yan ng karamihan pero maraming hindi nakakaalam yan sa mga baguhan. Dahil iba ang struggle pagka nag-hair colorant tayo tapos sinesection natin one by one or isa-isa or hindi tayo nag-pre-application kagaya niyan. Yung tipong ma-experience mo talaga na maggugusot-gusot or magbubuhol-buhol yung buhok ni client habang sinesection nyo. Pero pag ginaya nyo yung ganitong klase ng application, yung pre-application malapit sa rootings, ay hindi kayo mahihirapan sa sectioning mga B at hindi nyo na kailangan gumamit ng clippers. And sabihin nyo tama yung mga sinasabi ko, which is tama naman talaga. And ganyan ang atake natin mga B, pre-application po ang tinatawag ko dyan na malapit sa rootings at wag nyong isasagad sa anit ni client. Ang kagandahan niyan, ma-avoid natin yung pagbuhol-buhol ng buhok or paggusot-gusot or mahirap suklayin. At higit sa lahat, mas madadalian tayo mag-apply ng hair colorant sa hair ni client. At this point, kung mapansin nyo, isang clipper lang ang ginagamit ko. And right after ko makatapos or makapag-apply ng pre-application sa malapit sa regrowth part ng hair ni client, ay unti-unti ko na itong ibinababa sa lower part. And partida dyan ha mga biha, yung hair ni client nagpa-blackening siya. And pikit mata lang ako dyan kung maktatalaban ba talaga yung hair niya ng hair colorant na in-apply ko. Kasi sabi ko sa kanya, inamin ko na sa kanya from the very beginning na sabi ko talaga hindi magiging even yung color niyan dahil iba ang virgin hair sa mga na-blackening hair na. Pero sabi ko sa kanya, gagawin ko na lang yung best ko panang sa ganon ay mag-blend yung hair colorant na i-apply ko sa kanya. Kumbaga sabi ko sa kanya, gagawan ko ng paraan para gumanda yung reflection ng hair colorant na i-apply ko sa kanyang hair. And habang nag-a-apply ako dyan ay tamang observe din talaga ako kung kinakapitan ba talaga or tumatalab ba talaga yung hair colorant na in-apply ko sa kanyang hair. At kung mag-a-apply nga po pala kayo ng hair colorant ay wag na wag nyo pong titibidin yung hair ni client at perfect po dapat ang pagse-sectioning natin. Char lang sa pagpa-perfect sa sectioning dahil hindi naman din po tayo perfect. And again, basta maganda po ang sectioning nyo, mas magiging maganda po ang resulta. In other words, consistency is the key. Kung gaano kanipis ang pagse-sectioning nyo, dapat sa lahat ng areas or lahat ng part, ganun din po ang gagawin natin. At sundan nyo lang din naman kung gaano lang din naman po ako kasimple kung paano ako mag-apply ng gamot. And bash na naman tayo ng mga perfect na mga hairdresser, salon owner, or mga galing-galingan or dunong-dunungan, sabihin na naman tai-tai yung pag-a-apply ko. Okay, pero tanggap na natin yan dahil sa lahat ng bagay, lagi naman silang may nasasabi. Basta ginawa ko dito kay client after kong apply yan, nagre-application ako after 30 minutes, then after application ko sa kanya, binanlawan ko na yung hair niya. And after ko banlawan yung hair niya, kung mapansin nyo, basang-basa pa yan at hindi ko yan binlow dry at nag-proceed ako kagad sa pag-apply ng rebanding cream number 1 dahil bet niya nga or fantasy niya nga daw talaga magpa-reband. Dahil nga ni hair color na natin si client, mas mabilis na itong matatalaban kaya okay lang na wet application ang gawin natin. Or much better talaga wet application ang gagawin natin nang sa ganun hindi nga mga rag masunog or magputol-putol ang buhok ni client. Una ko nga palang in-applyan dyan yung pinaka-regrowth part or yung pinakabagong tubo ng hair ni client. Then after 30 minutes, binaba ko na din kagad sa lower part ng hair ni client. Then after banlaw, after blow dry, ito po kagad yung naging resulta. At kung mapapansin nyo naman, visible na yung hair colorant niya pero visible pa rin talaga yung pagka-blackening sa lower part. At this point nga, sabi ko sa kanya, tanggapin niya na ang katotohanan dahil hindi naman din talaga magiging even
leave-in o yung hair colorant na in-apply natin dahil nga nagpa-blackening nga si client. After niya, nag-proceed naman ako sa pagsisection ng hair ni client. Sinection ko lang into 4 section dahil mag-hair iron na tayo or magpa-planchus na tayo. And regarding naman po sa tamang paggamit po ng heat temperature ay lagi po ito nakadepende sa hair reaction ng hair ni client. Pag nakikita nyong kumikintab at tumutuwid talaga ng mas mabilis yung hair ni client, ibig sabihin po nasa right heat temperature lamang po tayo. Pag nakita nyo naman po natututong ang hair ni client habang pinaplansya nyo po sila, ibig sabihin po overheat temperature po ang gamit natin at kailangan natin itong babaan. Ganun lamang po kasimple ang tamang paggamit po ng heat temperature or ganun lang po kasimple magbalanse. And again, sa pagsisectioning, consistency is the key. Ibig sabihin, kung gaano kanipis yung pagsisection ninyo hanggang sa lahat ng areas ng hair ni client or part ng hair ni client ay ganun din po ang gagawin nyo. At sa mga nagtatanong kung ano pong gamit kong hair iron na ginagamit namin sa hair ng mga client namin, at this point po ay gumamit po ako ng Crown Hair Iron. And again, shout out again sa may-ari po ng Crown Hair Iron or Crown Professional. Again, hindi po ito paid advertisement. Nire-recommend ko lang po siya dahil ayan po mismo yung ginagamit po namin. By the way, hindi lang naman po Crown Hair Iron ang ginagamit namin, kundi gumagamit din po kami ng MAC Hair Iron. Which is highly recommended ko siya sa mga kapwa ko hairdresser or mga salon owner. Kaya naman kung naghahanap kayo ng heavy duty at pangmalakasan na hair iron, I highly recommend this brand, Crown Hair Iron at MAC Hair Iron. At kung kapwa hairdresser kita, salon owner ka at may subok kang hair iron na maganda at branded at higit sa lahat, magandang quality, pwede mo bang i-comment sa comment section para malaman ko din at matry natin sa susunod. At para na rin makatulong tayo sa mga kapwa hairdresser natin or salon owner. At ito na nga po pala yung naging resulta ng hair ni client after ko siyang mapadaanan ng hair iron. And after niyan, lumabas na kami sa aming salon dahil right after mag-a-apply na po kami ng pangmalakasan na ginagamit po namin, which is ito ang Miracle Treatment. Dahil si Miracle Treatment po ay bawal na bawal po siyang gamitin sa indoor or sa mga closed door area or sa mga area na kulob. In other words, dapat sa open area tayo at tapatan natin ng electric pan si client. Dahil binababad lamang po si Miracle Treatment, pwede in just 5 minutes, 10 minutes, or 20 minutes, or 30 minutes. Dahil si Miracle Treatment po ay may fast repairing power. In other words po, kaya niya po makapagpa-straight ng buhok 90 to 95%. And after natin babaran yung hair ni client, diretso na tayo sa pag-blow dry. So, hindi na po siya binabanlawan. After ma-blow dry, ito na kagad yung resulta ng hair ni client. Then, mapadaanan ng plancha, ito po ang resulta. Hindi ko na napakita sa inyo yung proseso kung paano ko pinlancha yung hair ni client. Basta alam nyo naman kung paano tayo magplancha or mag-hair iron. Basta ang masasabi ko lang sa inyo, kung nasundan nyo yung video or nasundan nyo yung process kung paano ko yan ginawa at nasundan nyo yung mga product na ginamit ko sa hair ni client, for sure ma-achieve at magagawa nyo din po yan. Kung hindi ka man ganun kahusay or kagaling or hindi ka pa satisfied sa mga hair creation or hair transformation mo, just keep on watching and keep on learning. Dahil lagi nyo tatandaan, walang instant magic. Lahat pinagpapaguran, lahat pinagtsatsagaan, at lahat pinagsisimikapan. At kung hindi ka man mahusay or magaling sa ngayon, improve mo lang yung sarili mo, tulungan mo yung sarili mo, there's always a room for improvement. Dahil ako, kahit ako sa sarili ko, kahit madami nag-idolize na sa akin, or madami nagigalingan or nahuhusayan sa skills or talent ko, or kung ano man merong akong alam, I always keep my feet on the ground. In other words, humble tayo, ganun ang atake. Pero lang, nakikinig pa rin naman talaga ako, open pa rin naman ako sa mga new lesson, new skills, and new improvement. In other words, open ako sa mga idea ng mga iba kong kapwa hairdresser or mga salon owner. Hindi ako yung taong tipong ganun galing-galingan, dunong-dunungan, na ako na lang yung palagi kong tinitignan na ako yung tama. Kasi alam ko madaming mga kapwa ko hairdresser or salon owner na porkit natutunan lang yung mag-reband, ay kala mo na kung sino nang taas-taasan galing-galingan at wala nang kinikilala. In other words, ang tingin nila sa sarili nila napakahusay at napakagaling na nila at hindi na sila open for new improvement or new knowledge or new technique. Which is maling-mali yun mga B. Kung ganyan ang mindset mo ay bago-bago din. Dahil naniniwala ako ang magaling at mahusay na hairdresser, ito ay open para sa mga new technique, new improvement, and new knowledge. In other words, hindi tayo titigil sa mga makabagong kaalamanan. Dahil kung paninindigan natin yung traditional na alam natin, mapag-iiwanan tayo mga B. Kaya kung ayaw mo mapag-iwanan or malampasan ng iba, sumabay tayo sa agos ng makabagong buhay. At para naman po sa lahat na nanonood hanggang dito sa video na to, para sa lahat ng mga gustong mabudol or gustong magpabudol or sa mga budol-budol at sa mga naku-curious kung ano po yung mga product na ginagamit
ginagamit namin sa hair ng mga clients namin. Dahil hindi naman ako madamot at mapagmahal at mapagbigay akong tao, di ko na itatago or ikikip yung mga ginagamit naming products. Again, ang ginagamit po naming products sa hair ng mga clients namin is the Unbeatables product po na maaari nyo po makita sa ating Black app and Orange app. Make sure lang din na magbasa tayo ng mga sample reviews ng product bago tayo mag-check out. And make it sure lang din na ugaliin po natin manood ng mga sample tutorial video kung paano po siya gamitin para alam po natin yung safety procedure and safety guidelines. And available po ang The Unbeatables product all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao at minsan nakakarating pa ng ibang bansa. And shout out sa mga clients namin all over the world na iba't ibang bansa na nakakarating ang The Unbeatables product at sila ang gumagawa ng paraan para makarating doon. Pero kung sa Pilipinas lang kayo, don't worry, mabilis lang mag-check out sa ating Black app and Orange app. And don't worry, ilalagay ko din po sa comment section or sa yung mga link ng kung saan po kayo pwede makapag-order sa legit account. Or pwede nyo din po pala ako i-PM para masend ko po sa inyo yung legit account or link ng product kung saan nyo po siya maaaring mabili. And ingat din po pala tayo sa pag-avail ng product dahil po may mga nagbebenta po na mga fake account or mga fake seller po natin. Again, ang ibibigay ko pong link or ibibigay kong account ay ayun po yung ating pagkakatiwalaan. Or pwede nyo po ako i-PM para ma-add ko din po kayo sa ating GC ng mga hairdresser all over the Philippines. Thank you so much for watching at kung may natutunan ka man sa video to, don't forget to like and follow.